At bago tayo umusad sa iba pang mga malalaking balita, update muna tayo mula dyan sa may Kamara de Representantes. Kasama ho natin ang kinatawan ng Akbayan Party List, si Representative Chel Jokno. Kaugnay po sa dalawang usapin. Una, yung pong nagkaroon po ng panukala lately na posibleng magkaroon ng joint oil and gas exploration dyan sa may West Philippine Sea. Kasama ho ang China. And then pangalawa, yung pong nakatakda na April 14 na hearing ng Justice Committee ng House of Representatives. Magandang araw, magandang tanghali po sa inyo, Representative Jokno, sir, si Bombo Genesis at Bombo Victor po ito. Welcome sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News, sir. Na araw din po sa inyo at sa lahat ng mga kabombo. Thank you so much for joining us, Representative Jokno, sir. Kahapon ay holiday pero nagpatawag ho ng press conference ang Akbayan Party List. And dun sa press conference, umaapela ho kayo na kung sakaling matuloy man o magkaroon man ng joint oil and gas exploration, dapat maging bukas o transparent po ito, Representative Jokno, sir. Napakahalaga po yung transparency pagdating dyan sa usapin na yan dahil ang pinag-uusapan natin ay yung natural resources po ng Pilipinas. At kung sakasakaling may matutuloy itong sinasabing ang joint oil and gas exploration, dapat alam ng taong bayan kung ano ba yung laman ng kasunduan. Dati kasi ay muntik nang magkaroon ng agreement yan, ang Pilipinas at ang China. Kaya lang nung bandang huli ay nag-back out ang China dahil pinipilit nila na hindi daw nila gustong isama sa kasunduan yung pagkakakilala na atin yan na ang may ownership ng oil at gas ay ang Pilipinas. Ayaw nila yon. Siyempre, hindi naman natin pwedeng isuko sa kanila yon dahil sa ilalim ng ating saligang batas at sa lahat ng mga batas natin ay talaga naman sa atin yan yung mga oil and gas reserves na nasa bandang Kalayaan Island Group. Sa mga nauna nating interview kina Senator Ping Lacson and other advocates dyan sa may West Philippines, yun sabi nila dapat masunod yung 60-40 na hatian kung sakali. Kung tatalima dito ang China, parang pagkilala na rin dito sa soberanya ng Pilipinas doon kasi nga 60% na mapupunta sa Pilipinas. Ngayon, kung sa inyo po, ano po yung iba pang mga possible safeguard na gusto ho ninyong ilatag kung sakali para humaabot yung transparency and of course, maprotektahan yung ating pong claim dyan, sir? Unang-una, kailangan na kasama sa kasunduan ang provision na ang batas ng Pilipinas ang dapat iiral kung sakasakaling magkaroon ng anumang away o dispute. So dapat Philippine law must govern. Pangalawa ay dapat kinikilala kung sino man bansa yan, kung China yan o kung kahit ibang bansa, na yung kukunin na oil and gas ay pag-aari ng Pilipinas subject to the sharing na kung ano yung maging usapan, kung 60-40 ba, kung ano man. Basta ang talagang importante ay kinikilala nila na galing sa atin at ang may-ari niyan ay ang Pilipinas. What about doon sa posibleng pag-refine kung sakali man po may matuntun nga ho talaga ng mga oil deposit ho dyan, say makuha dyan sa may West Philippine Sea and then idediretso doon sa may China kasi may facilities ho sila for refinement. Bukas ho kayo sa ganitong setup, Representative Jokno, sir? Basta klaro ang usapan at every step of the way alam natin kung ano yung nangyayari. Walang lihim, walang backdoor na deals. Kailangan na fully transparent ang proseso para sigurado tayo na mapoprotektahan ang interest natin ng Pilipinas. Given yung pong yung present na paninindigan ho dito ng Marcos administration and of course yung present na ipinapakita hong galaw ngayon or action ngayon ng China, what do you think? Posible ho kaya makakaabot ho tayo ng ganito bukas or transparent na kasunduan kung sakali, sir? Yun nga ang isang problema dahil nga pinipilit ng China na yung West Philippine Sea at saka yung mismong decision ng arbitration court ay hindi nila ginagalang. Kaya ako mas maigi siguro kung maghanap din tayo ng ibang mga bansa na willing pumasok sa ganyan na klaseng kasunduan para wala ng komplikasyon. Ngayon, at the same time, kung sakali na papayag ang China doon sa condition number 1 na kinikilala nila na yung oil at gas doon ay ownership ng Pilipinas yan, at pangalawa ang iiral ay ang batas ng Pilipinas, baka maaring maging
source din yan ng mas malaking at mas malawak na pagkakaintindihan pagdating sa West Philippine Sea. Yun lang, to be realistic, ay palagay ko hindi sila papayag dyan kasi dati yun na nga ang posisyon ng ating pamahalaan at nag-back out ang China nung bandang huli ng nakaraang administrasyon. One last point sa part ko, ano, bago natin ipasa kay Bong Victor. Considering yung lately mga nagawa na ng China diyan sa may West Philippine Sea na parang niyurakan yung ano, yung ating mga corals diyan, ano. Ang dami yung nasirang mga corals, and then prinesenta ko ng Philippine Coast Guard yung nasirang mga bahura at iba pang mga maritime feature diyan sa may West Philippine Sea, Representative Jokno. Tingin ho ninyo magkakaroon kaya ng, well, kahit papaano malinis na oil exploration kung sakali man na matutuloy ho ito o mangyayari po ito? With this background, of course, ng China. Siyempre, nakakabahala yung mga ginagawa nila. Talagang inuubos nila yung ating marine resources na klarong-klaro ay atin yan. Kaya maganda rin kung kasama sa usapan yung ganun na wag na nilang gagawin yan. If ever magkaroon ng any agreement with China, dapat unang-una transparent at dapat sigurado tayo na lahat ng mga interest natin ay mapoprotektahan. Yun ang bottom line para sa akin. Kasi ang laking bagay din po ng environmental safety, ano, Representative Jokno. Bombo Victor, with your question kay Representative Jokno. Sa ibang topic lamang, no, Representative Jokno, kayo ho kasi ang nagpanukalang bigyan ho ng mas matatag na security, etong si Ramil Madriaga. Well, ano ho ang abiso ho sa inyo ng Justice Committee? Makakadalo po ba itong si Ramil Madriaga sa darating ho na hearing? Sa pagkaalam ko, wala nang sagabal sa pag-a-attend niya. At pati yung pahintulot ng korte kung sino may hawak ng kaso niya ay nandun na rin. Kaya ina-expect namin na darating siya sa Martes sa hearing sa Committee on Justice. Since ang akusasyon ho nitong si Madriaga ay laban mismo kay Vice President Sara Duterte, will the defense team be given the chance na tanungin siya kung sakaling dumalo ito sa pagdinig? Yun nga ang dapat mangyari sa Martes na maalaman natin at makita ng buong ng sambayan ng Pilipino kung ano ba, totoo ba ang sinasabi niya, may basehan ba yan, at meron bang sapat na ebidensya para ituloy ang kaso. Yun mismo ang tungkulin ng Committee on Justice. Ang trabaho namin ay tingnan yung ebidensya at evaluate kung ito ba ay sapat o hindi. Well, pagdating ho doon sa iba pang mga documents na ipinasubpi na ho ng Committee on Justice, available na po ba ito for presentation sa April 14? Sa pagkaalam ko, kung hindi man dumating na, ay darating po yan bago ng Martes. O baka mismo sa hearing ay haharap na nila. Ang alam ko, na-serve na po yung mga subpoena. So, wala nang dahilan kung bakit hindi siya ihaharap. Bombo Genesis. Okay. May one last question lang ako diyan, ano, Representative Jokno. Kasi naging mainit ho na diskusyon nitong sina Representative Terry Ridon at Representative Rodriguez yung tungkol dun sa pagpapasabina sa records ng law office ni na VP Sara at ng kanyang mister, si Attorney Mans Carpio. Kayo po'y practicing lawyer, ano? Matagal ho kayong naging tutungo sa mga korte, ano? At nilalaban ho ang maraming mga kliyente ho ninyo. Anong take ho ninyo doon sa contention ni Representative Rodriguez na pareho po ninyong din pala, ano? Sabi ho niya magiging violation na iyon ng lawyer-client confidentiality kung sakaling kukunin or ipasabpina yung kanilang mga financial records, sir? Tingin ko depende yan kung ano mismo. Hindi ako aware kung ano mismong impormasyon ang hinihingi ni Representative Ridon. Mabuti pa kung sa kanya niyo itanong yan. Kung para sa akin ay if it only pertains to non-confidential information, walang problema. Pero kung merong issue ng lawyer-client relationship, ay klaro din naman na yung mga bagay na yan ay hindi dapat masakop ng ganyang klaseng mga pag-request. So, malalaman siguro natin yan sa darating na hearing kung ito ba hindi ako sigurado kung status niya kung na-serve ba, nailabas ba ng committee ang
ang Sabina. Mas maganda siguro kung may check natin yan kay Chair Luis Tro. Pero kung yung yung financial record mismo ng law office ang ipapasabina, kasi ito yung gusto ni Representative Redon sa nauna naming interview sa kanya. Pwede lang sir na i-present ito sa isang hearing katulad po ng gagawin po ng House Justice Committee. Well, ganito usually ang lawyer-client yung mga confidential ay yung komunikasyon ng abogado sa kliyente at ng kliyente sa abogado. So halimbawa, ako ay kliyente ng isang law firm. Lahat ng mga records na ibibigay ko sa kanila, lahat ng mga sasabihin ko sa kanila ay dapat confidential at hindi nila pwedeng ilabas yon na wala akong pahintulot. Pero kung ang pinag-uusapan ay financial records mismo ng law firm, hindi naman yon sakop ng lawyer-client privilege. Okay. Kasi sabi ho ni Representative Redon, parang yun yung isa sa magiging magsisilbing basis para matukoy kung meron nga talagang biglang pagyaman si VP Sara. Sir, maraming salamat. Thank you so much for joining us, Representative Jokno. Ingat-ingat po kayo, sir. Thank you din po. Magandang araw. Magandang araw po sa inyo. Ang isa po sa mga kinatawan ng Akbayan Party List, si Representative Chel Jokno, kaugnay po sa dalawang usapin, mga kapompo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.